Nasunugan na nilindol pa ng paulit-ulit. Yan ang katakot-takot na hinarap ng mahigit 200 pamilya sa Davao City. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang lagay ng ating mga kapatid sa evacuation center? Julius, maalinsangan nga yung sitwasyon ngayon rito. At dahil nga siguro ito sa biglaang buhos ng ulan dahil umalingasaw na rin yung alimoom sa buong maghapong init. Sabi naman nung ilan sa mga nakausap nating kapatid na evacuee rito, marahil ito na nga yung dahilan kung bakit sila nagkakasakit at nagkakahawaan na. Sa datos na nakuha natin sa health center nitong lugar ay pangunahing sakit nga dito ay ang ubo, lagnat at maging yung sipon. At yung ilan sa kanila ay ginagamot pa rin yung mga sugat na natamo mula sa sunog at pagpapanik nga nila sa kakatakbo noong serye ng mga lindol. Nilamon ng malaking apoy ang bahay ng 200 pamilya sa Davao City noong October 2. Mula noon, dito sa evacuation area muna namamalagi ang mga nasunugan. Pero isang linggo lang ang lumipas, serye ng malalakas na lindol naman ang yumanig sa kanila. Ang 77-year-old na si Nanay Berna, higit isang linggo nang walang maayos na tulog. Patuloy raw siyang minumulto ng naranasang sunog at mga lindol. Mahirap, mahirap. Takot daw. Iwan, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang akala ko matapos na ang kalibutan. 2 bahay na ang pinadapa ng mga pagyanig sa Davao City. Ang 2-story house na ito sa isang subdivision, nagkadurog-durog na lang. Ligtas naman ang 6 na nakatira rito. Although there's a total wreck, there's damage there, huge losses, but the important thing is buhay kami. Isang paupahan din ang bumigay. 10 naninirahan dito ang nagtamo ng sugat at galos dahil sa nagbagsak ang kahoy. Sabay nung pagbuho ng hagdanan na sabay ako. Din pagkatapos natapakan ko yung pako. Ipinag-utos na ng Davao City Government ang inspeksyon sa lahat ng mga gusali at infrastruktura na nakitaan ng bitak. Kanselado rin ang klase sa buong lungsod ngayong araw. Patuloy rin ang pagbabantay ng mga bangus cage operator, lalo't pinangangambahan nila ang posibilidad ng tsunami. Ang milyong-pisong industriya kasi ng bangus, inaasahan ang harvest season ngayong buwan. Julius, sa buong maghapon nga ay nakita natin yung ilan sa mga kapatid natin na concerned citizen o private citizen na nagpadala na nga ng tulong dito kagaya ng hygiene kit at mga pagkain. Ang tanong dyan ay kung hanggang kailan ito. At yung City Social Welfare and Development naman ay bukas na para magsagawa naman ng debriefing dito sa mga kapatid natin na nakakaranas pa rin ng trauma bunsod nga ng serye ng mga lindol. Julius. Maraming salamat, Rainiel Pawid.